NAVPlan 2024 lays out 7 key areas of acceleration, areas where I intend to invest my time and resources to raise our fleet's baseline level of readiness by 2027, the year the PRC chairman told his forces to be ready for war. Grabe, no, mga utol. Ayun, no, nakatakda na yung taon, no, 2027. At kahit tingnan nyo sa Google, no, makikita nyo sobrang dami nung prediction na 2027 ay ready na itong People's Republic of China na umatake. Ang tanong, ano bang unang nilang aatakihin? Okay, palagay kung totoo man yan, palagay ko Taiwan. 'Di ba? Doon sila magsisimula. Hindi pa mga yon kasi nga hindi pa sila ready dumigma. Kaya lang etong Amerika, knowing Amerika sa witty o sa gulang nito sa pagdating sa digmaan, na nakahanda na lahat ng possible counter attack nitong mga to, ng Amerika kontra sa China. 'Di ba? Pinalibutan nila 20 years ago, no? 20 taon na nakakalipas, humigit kumulang kung hindi ako nagkakamali. Yung Island Chain Command nilalagay nila sa pwesto at ngayon ay halos kompleto na, mga utol. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Etong susunod nating matutunghayan, mga utol, ay ang video na nilabas mismo ng US Navy patungkol sa kanilang mga kakayahan sa pagdigma. At syempre, tungkol ito, syempre, patama ito sa Chinese military. Ito yung mula kay Aerial TV. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. US military naglabas ng video para labanan ang Chinese military. Game na. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, US Forces naglabas ng video bilang paghahanda sa digmaan sa China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Ang bagong guidance sa buong fleet mula sa nangungunang opisyal ng US Navy ay nakatuon sa paghahanda para sa isang potensyal na digmaan sa China sa 2027, bilang bahagi ng maritime component sa isang pinagsamang warfighting ecosystem. Ang Chief of Naval Operations na si Admiral Lisa Franchetti ay pampublikong naglabas ng kanyang America's Warfighting Navy Guidance sa mas malawak na fleet ngayong linggo. Tinaguri ang Project 33. Warfighting Navy Guidance, no? Yun yung video na nilabas at matutunghayan natin yan. Anyway, mga utol, may nakatakda ng date, no, ng digmaan 2027 at yun po ay naglalabasan na sa mga news. Bakit kaya, no? So alam na nila na mangyayari talaga itong digmaan ito. Totoo kaya? 'Di ba? Guidance ni Franchetti sa buong hanay para sa paghahanda sa digmaan sa China. Tinukoy ni Franchetti ang 7 lugar na dapat i-improve. Ang ipinunto nito ay ang paglalagay ng mga barko, submarine at sasakyang panghimpapawid na may kakayahan sa misyon. Ang layunin ng proyekto ay ang pag-akyat ng hanggang 80% ng surface fleet bilang bahagi ng tinatawag na Combat Ready Surge Force para sa mga combat operations. Navy team all around the world, Admiral Franchetti here, your 33rd CNO. I'd like to take just 3 minutes of your time today to talk to you about the release of my navigation plan for America's warfighting Navy, which is my strategic guidance to you, our amazing team of active and reserve sailors, civilians, and families, to ensure that we are more ready for potential conflict with the People's Republic of China by 2027. Grabe, no? May date na, mga utol, no? Kasi sabi ng mga war expert, no, na mga nabasa kong mga vlog, parang at 2027 daw ay talagang fully capacitated na o fully equipped na etong China at magsisimula na itong lumusob. At yun ang pinaghahandaan ng United States of America. Ayon din sa aking mga nabasa, etong Amerika as far as today, no, as of now, handa na sila do sa gagawing, kumbaga, yung atake na gagawin ng China kung meron man, nakahanda na sila sa lahat ng pagkakataon nun, lahat ng contingencies. Tiningnan na nila. Alam naman natin na mas advanced
ng lagpas-lagpasan ang United States of America at sa kontra sa China pagdating sa usaping digmaan, mga utol. Mas magaling yung mga tactician nila at mas ano sila, yung bukod sa battle ready, talagang kumbaga seasoned veteran sila eh. Kumbaga sanay sila humarap sa mga digmaan, di ba? Scattered sila all over the world at yung mga conflict ay hinaharap nila. Lalong-lalo na sa mga kaalyado nilang mga bansa na may conflict sa ibang mga rebellion. Okay, mga utol? So, talagang alam natin na, pero ang tanong ko, yung 2027 ba, talagang nakatakda na? Ano sa palagay nyo? Pa-comment, mga utol. While also working hard to enhance our long-term warfighting advantage. Earlier this year, I released America's Warfighting Navy to share with you my priorities of warfighting, warfighters, and the foundation that supports them, and provide a unifying vision for our Navy, who we are, what we do, and where we are going. It's on that last piece, where we're going, that this document, my NAV plan, picks up. To get ahead of the changing security environment and the changing character of war, NAV Plan 2024 lays out 7 key areas of acceleration, areas where I intend to invest my time and resources to raise our fleet's baseline level of readiness by 2027, the year the PRC chairman told his forces to be ready for war. Grabe, no, mga utol. Ayun, no, nakatakda na yung taon, no, 2027. At kahit tingnan nyo sa Google, no, makikita nyo sobrang dami nung prediction na 2027 ay ready na itong People's Republic of China na umatake. Ang tanong, ano bang unang nilang aatakihin? Okay, palagay kong totoo man yan, palagay ko Taiwan. 'Di ba? Doon sila magsisimula. Hindi pa mga yun kasi nga hindi pa sila ready dumigma. Kaya lang etong Amerika, knowing America sa witty o sa gulang nito sa pagdating sa digmaan, na nakahanda na lahat ng possible counter attack nitong mga to, ng Amerika kontra sa China. 'Di ba? Pinalibutan nila 20 years ago, no? 20 taon na nakakalipas, humigit kumulang kung hindi ako nagkakamali. Yung Island Chain Command nilalagay nila sa pwesto at ngayon ay halos kompleto na, mga utol. Check nyo na lang, no? Yung first Island Chain Command, meron pang second Island Chain Command. So nakapalibot yan sa Indo-Pacific halos, no? Doon sa palibot ng Indo-Pacific para lang makorner itong China. So sa kabilang side naman ay Russia, no? Kumbaga ahead of its time itong Amerika pagdating sa contingencies at saka sa mga counter-attack. Okay, at knowing Amerika, lagi itong handa at hindi ito nagpapabaya pagdating sa gera. So, yung 2027 ay napakalayo pa para makita natin. Pero wag naman sana kasi pag nagsimula tong gera, talagang World War II, mga utol. Nakakatakot yan. Tuloy muna natin. There is no doubt in my mind that we are ready today. And the NAV plan drives us to keep our foot on the gas so we are even more ready tomorrow. Handa na, no? The 7 equally important areas of acceleration that I will focus on are: first, readying our platforms; second, operationally integrating robotic and autonomous systems; third, fighting from the maritime operations centers; fourth, recruiting and retaining talented people; fifth, delivering the quality of service our sailors, civilians, and families deserve; sixth, investing in warfighter competency; and seventh, restoring the critical infrastructure that generates, sustains, and postures the force to fight. I'm the 33rd CNO. So hitting these targets by 2027 is what we're calling Project 33. These are stretch goals, and I know that moving out with purpose and urgency to get after these targets will deter the PRC and any other potential adversary. And they will make us even more ready to fight and win decisively should that deterrence fail.
But hitting these targets won't happen without you, America's warfighting Navy. NAVPLAN 2024 may seem far removed from the work you do every day. But I want you to know that everything in it is designed to give you, our true secret weapon, all you need to be the best warfighter you can be every day. And so, I ask you, reread America's Warfighting Navy and then read the NAVPLAN so you can understand your role in getting after what our nation needs us to do today and in the future. So basically, para nagre-recruit pa sila ng mga ng mga potentials, no, na para maging soldiers. Anyway, mga utol, hindi, siyempre yung operation detail, hindi yan i-discuss, pero yung plano, pinakita nila. Pero hindi nila ipapakita kung paano sila yung counter-attack nila, kung ano pa man, hindi nila ipapakita lahat yan. So kaya nga hanggang ngayon, nagtatry pa rin ang China na i-hack yung buong system ng Amerika. Pero nakakatakot kasi mga utol. Kasi pag nagsimula yan, sobrang lalaki ng mga bansa na yan, sobrang powerful. Talagang hindi naman yan matatapos sa kanilang dalawa lamang. Yan po yung, hindi yung kagaya ng digmaan sa Middle East na hanggang doon lamang umiikot kahit sobrang tagal. Etong China at saka US pag naggera, malamang sa malamang World War III. Diba mga utol? Kaya nakakatakot mga utol. Yun ang problema dyan. Hindi lang naman yan basta maggegera sila. Damay tayo dyan dahil meron tayong EDCA sites. And one more thing, mutual defense treaty, may mutual defense treaty tayo with the US. Ang inaantay lang ng US, sa totoo lang, magkamali itong China. Yun sisiklab yung gulo niyan. Magkamali sila sa Taiwan, magkamali sila dito sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Yun na yun. Finish na. Diba? America is counting on us to deter aggression, defend our national security interests, and preserve our way of life. Tama. The clock is ticking. Let's get after it. Bumuntot ang missile ship ng China sa barko ng Pilipinas. Ay, teka lang. Iba na to mga utol. Pero yun po yung video mismo na nilabas ng US Navy. So anong masasabi nyo dyan mga utol? And knowing America, no? Napakalaki ng budget nila sa military. Sila po ang pinakamalaking budget na bansa sa buong mundo pagdating sa military. Kaya hindi sila mapag-iiwanan pagdating dyan sa mga weaponry, mga missiles, mga nuclear, mga kung ano-ano pa na asset pagdating sa digmaan. Scattered nga sila, di ba? All over the world. Nagpapadala sila ng mga kagamitan, mga troops sa iba't ibang bansa na may conflict. So dito rin sa Pilipinas. So pinaghahandaan talaga nila yan. Anyway mga utol, pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat sa iyo. Aerial TV, maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pie Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.